Kamusta po muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay para po magkomento pong muli dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, umpisahan na po natin, komentuhan po natin. Talagang gamit na gamit po talaga ang pera ng taxpayer mga katambay. Talagang gamit na gamit ng mga politiko at talagang ang solusyon po nila sa ating bansa sa kahirapan at kakulangan ng trabaho ng mga Pilipino. Talagang ganito po nila sinusolusyonan ng ating gobyerno. Ang talagang pera ng taxpayer ay talagang hindi natin malaman kung bakit nila gustong-gusto ito mga katambay. Bakit kaya? Dahil malapit na kasi ang halalan. Hindi kaya isang dahilan ito para sila ay maging tanyag at talagang parang hindi kaya, parang vote buying na po kaya ito, namimili o nagpapamigay ng hindi nila pera. At isa pa, hindi po trabaho ito ng isang speaker, mga katambay. Hindi trabaho ng isang speaker, ng isang legislative. Kung talagang titingnan po natin ang kanyang posisyon bilang speaker at hindi po siya presidente at hindi rin po siya sa executive, di ba mga katambay? Pero sa kabila nun, tingnan po natin mga katambay, ang talagang nagpapaka-presidente na pong speaker ng bansa, ang pinsan po ng Pangulong Marcos Jr. Ito po ang kaganapan. 2 araw po ito mga tambay sa Cavite. Ang kanila pong pamimigay na naman ng bagong Pilipinas, yung sinasabing ayuda o serbisyo, 2 araw po itong gaganapin. At ito po sigurado po ito, bilyong-bilyong pera naman po ito ng taong bayan, ng taxpayer po, ang ipamimigay po rito mga katambay. Pakinggan po natin at panuurin at komentuhan. Ito ba? Sa 120,000 na benepisyaryo ang mahandugan ng tulong sa 2 araw na bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Cavite. Bukod naman sa caravan, inilunsad din sa probinsya ang 3 mahalagang programa. Si Mela Lesmoras sa Sentro ng Balita Live. Angelic, talaga namang umaapaw, siksik at liglig. Ito nga ang mga biyaya, tulong, programa at serbisyo dito nga sa probinsya ng Cavite. Bukod sa BPSF Caravan, may ilang mahalagang programa pa na inilunsad sa lalawigan. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang opening ceremony ng bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Nakilahok din dito si Senador Bong Revilla at iba pang kongresista. Katuwang ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Speaker Romualdez, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., gobyerno na mismo ang lumalapit sa ating mga kababayan para mabigyan ng kaginhawaan ang lahat. Inaasahang papalo sa 120,000 ang benepisyaryo. At sa 2 araw na servisyo fair dito sa probinsya, nasa 65 participating agencies ang kaisa sa programa at aabot sa 999 million pesos na halaga ng serbisyo ang handog dito. Bukod sa BPSF Caravan, inilunsad din dito sa Cavite ang 3 mahalagang programa. Kabilang na riyan ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD Program, Integrated Scholarship and Incentives Program o EASY for the Youth at Startup Investments, Business Opportunity and Livelihood o SIBOL Program. Ang mga kababayan nating Caviteño, lubos naman ang pasalamat sa administrasyon sa paghahatid ng ganitong mga programa na lubos na nakatutulong sa kanila. Angelic, sa mga puntuang ito ay makikita nyo sa aking likuran itong ongoing na programa para sa EASY for the Youth kung saan nandito yung ating malataas na opisyal at nagpe-perform din ang artist na si Andrew E. At mamaya nga Angelic, no, magkakaroon pa concert sa ating mga kababayan dito para hindi lamang programa kundi may hatid pang entertainment ang ating pamahalaan. Angelic? Okay, maraming salamat, Mela. Ayan pa mga tambay may pa-concert pa po. Buksan po natin ang ilaw at ayan. May pa-concert pa po ang bagong Pilipinas mga tambay sa pangunguna po ng speaker Kaya po talaga gamit na gamit po talaga ang pera po ng bayan, pera po ng taxpayer mga katambay sa talagang programa. Napakaganda pong programa para po ito sa bagong Pilipinas mga katambay. Nakita niyo naman po, talagang nagsusumigla at talagang masayang-masaya raw po ang ating mga kababayan. Pero ang tanong ni Kamanong, lahat po ba ng Pilipino, pati ang mga OFW na nagtatax po, ay masaya rin po kaya sa ginagawa po
ng Bagong Pilipinas kung paano po sila magsolusyon. Ang hatid po daw po ay ginhawa, mga katambay. Ito po ba ay ginhawa sa buong Pilipino? Sa mahigit 100 milyong Pilipino ay ginhawa po ba ito? Itong hatid po na sinasabi po nga isang 100 o at least hindi daw po bababa sa 120,000 ang mabibigyan ng assistance, lalo raw po ang cash. At syempre po, may bigas, mga katambay. Pera po yan ni Speaker. Pera po kaya ni Speaker yan, mga katambay. At pera din po kaya yan ni Senator Bong Revilla. At ng Governor ng lalawigan ng Cavite at ang Mayor ng syudad. Mga pera po kaya nila yan, mga katambay. Napakadali po ipamigay, di ba? Talagang napakadali nilang i-credit sa kanilang sarili ang pera ng bayan. Ang nakakalungkot lang, yung mga solusyon, 2 taon na po ang solusyon sa problema ng bayan ng Bagong Pilipinas. Kasama po ng isang speaker na sana po'y tumutugon ng pangmatagalang solusyon, pangkalahatan. Di po ba? Hindi naman po masamang magbigay ng mga assistance, tulong, ayuda. Di po ba? Kaya lang ito na lang po ba ang gagawin nating programa sa kahirapan ng buhay? Magbigay po ng assistance na pangsandalian lang. Hindi pa tatagal na 1 buwan yan. Ubos na yan. Back to reality. Mahirap pa rin ang buhay. Kulang na kulang pa rin sa trabaho. Pero ang gobyerno, ito lang ang gagawin sa atin na puro pupunta ng probinsya at dala-dala ang bilyong-bilyong piso. Bilyon po. Hindi bababa sa 1 bilyon po ang gastos nito. Ito pong 2 araw na pamimigay po ng assistance o ayuda, mga katambay, ang sinasabing programa ng Bagong Pilipinas. Nakakalungkot lang po. Dahil hindi po kasama mga taxpayer dito, mga katambay. Dahil hindi ka naman lalo kung ikaw ay kumikita at sasabihin ikaw ay may trabaho. Baka hindi ka mahilera dito sa sinasabing cash assistance at pabigas. Dahil sasabihin hindi ka bagay dito. Dahil ito ay pangmahirap na sinasabing walang income o low income, di ba? Pero yung ginagastos po ng gobyerno ay galing po mismo. Halos galing po sa taxpayer at sa mga kumpanya na nagtatax po sa atin, di ba? Dahil marami po nagtatax Dahil yung mga businesses, karamihan po na sa ating bansa mga Filipino-Chinese napakalalaki po ng business. Di ba? SM na SM nga lang, di ba? Talagang Filipino-Chinese. At marami pa. Pati nga Jollibee sa atin, Filipino-Chinese ang mayari. Di ba? Napakalalaki po nila mag-tax. Di ba? Saka yung Pilipino na talagang nagtatrabaho sa atin. Di ba? Pero ang nangyayari po ngayon sa ating bansa, talagang ito po isang history. History po ito nangyayari sa ating bansa na ang solusyon ng gobyerno, kauna-unahan po ito na ang tanging solusyon at pagtugon sa kakulangan at kahirapan ng buhay, ayuda. 2 taon na po. 2 taon na po ito. Pero ang bilihin nananatiling napakataas, mga katambay. Wala po silang solusyon. Puro mag-iintay, puro plano. Ganun po. Tapos mababalitaan mo na imbis na makatulong po ng malaki, mababalitaan mo may mga smuggler pa. Meron pang nangiipit. Iniipit pa ang mga produkto na dapat ay makatulong sa ating bansa at makapagpababa man lang kahit presyo ng bigas. Di ba? Nakakalungkot lang. Ito po ba ang gagawin po ng ating pamahalaan, mga katambay? Dire-diretso po ba nila itong gagawin? O panghalalan lang? Dahil talagang ang mga Pilipino, lalo pa sa hirap ng buhay ngayon, talagang pinagkakaguluhan yung ayuda. Hindi naman po halos sila pinagkakaguluhan yan. Yung pera ng taong bayan na ipamimigay mo. Yun, doon po excited ang mga Pilipino. Di ba? Dahil nga, ipamimigay mo yung pera Kahit sino pong Pilipino, pag dala-dala mo pera, bigas, sa hirap ng buhay ngayon. Di ba? Talagang pagkakaguluhan ka. Kaya lang, limitado lang din Hindi naman buong probinsya ng Cavite ay mabibigyan yan. Di ba?
Hindi raw bababa sa 120,000 ang makaka-avail nitong sinasabing ayuda o pagtugon sa kahirapan ng mga Pilipino, mga katambay. Pero ilan po ba ang tao sa Cavite? Milyon. Milyon po ang tao sa Cavite, mga katambay, kung hindi nagkakamali si Kamanong. Pero ang bibigyan mo lang ng solusyon at pagtugon, 120,000, mga katambay. Yun lang ang bibigyan mo ng tugon. Buong Pilipinas ay nakakaramdam ng kahirapan. At kung sasabihin mo na napakarami mo ng probinsya na puntahan dahil galing ka sa Batangas, galing ka sa Mindanao, galing ka sa Bisaya, ilan lang po ba ang nabibigyan natin ng tulong? Kakarampot na porsyento. Kakarampot, mga katambay, na porsyento lang. Pero, yung pera naman pong naibibigay at nauubos, bilyon-bilyon po. Gada larga niyan. Gada punta po ng speaker at kasama po ang kanyang grupo, gumagastos po ng napakalaki yan. Yung pag-setup nga lang po, yung ise-setup mo lang yung lugar at yung dala-dala mo riyan, gastos po dyan, milyon-milyon po. Ang gastos po dyan, di umano. May dala-dala ka pang mga artist, mga singer, na parang laging may concert ang pinupuntahan mo. Di ba? At pag minalas-malas, may mga artista ka pang kasama na babayaran din ng taong bayan, mga tambay. At yung mga sinasabing kumpleto package na, pati seguridad niyan, di ba? Pagkain, at yung malalaking tarpaulin na gagamitin po dyan, di ba? Lahat po yan ay gastos ng taong bayan. Pero, yung po ba maganda para sa lahat? Maganda po ba para sa atin yan, mga tambay? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kayo po, ano sa tingin nyo? Magandang solusyon po ba ang ginagawa ng speaker at ng Pangulong Marcos sa Pilipinas sa pagtugon sa mga pangangailangan at kahirapan ng bansa? Napag-iiwanan na ating bansa. Akala natin na masihigitan pa nito ang pamamahala ng dating Pangulong Duterte na umaangat na po ang ating bansa. Kung hindi nga lang po nagkaroon ng pandemya, napakaganda po ng ekonomiya ng ating bansa at napakaraming proyekto po na natatapos na at gagawin pa at nakapagbibigay po ng maraming trabaho. Kaya lang po talagang hindi po nangyari at hindi natupad yung pangako po nung halalan na hihigitan pa at talagang gagawin po doble. At talagang ibabangon pa raw ng mas maganda ang Pilipinas. Yan ang sinasabit, pinangako ng Pangulong Marcos. At napakarami niyang pangarap. Kaya lang hindi po nagkaganon Ang dadamihan niya po pala ay pamimigay ng ayuda. Hindi po pala solusyon. Hindi solusyon sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Kasi, komento ni Kamanong, tinuturuan po natin maging tamad ang mga Pilipino na may kakayahan naman pwede magtrabaho. Di ba? Para bang dinudut-dut mo na lang yung panandaliang tulong. Sasandali yan. Hindi magtatagal yan. Yung bigas na yan. Yung pera na yan. Pero yan may korupsyon yan, mga katambay. Komento na inyong lingkod, may kasama pa rin korupsyon yan, mga katambay. At gamit na gamit po yan. Komento na inyong lingkod. Ikomento na inyong lingkod. Nagagamit pa rin yan sa politika, mga katambay. Yung exposure, gamit na gamit po ang exposure sa kanila. Kaya dapat po maging matalino po tayo, mga kababayan. Maging matalino po tayo. Hindi po natin kailangan ng ganitong klaseng politiko sa ating bansa. Lalabas lang sila pagka kailangan na ng boto ng bansa. Tapos ganito lang ang mga solusyon nila. Katulad ng isang senador na taga Cavite. Ano po ang naging solusyon niyan? Ano po ang naging programa niyan? Ano ang nahita natin diyan sa isang pogi na senador, mga katambay, na sinasabing si Bong Revilla? At sa speaker, ano nahita natin sa speaker, mga katambay? Na pag-iiwanan na tayo ng ating mga kapitbahay na bansa. Di ba? Wala man lang tayong mga solusyon na pangmatagalang trabaho na kailangan natin. Dinadaig pa tayo ng maliliit na bansa. Ikumpara mo sa Pilipinas. Yung Taiwan na nga lang, ang lit-lit ng Taiwan. May problema pa sa China yan, Taiwan. Pero progresibo ang bansa nila.
At marami tayong mga kababayan natin nagtatrabaho dyan. Dahil marami silang trabaho ron. At Pilipino, nagpupunta pa ron sa maliit na bansa ng Taiwan. Samantalang mas malaki ang Pilipinas. At lalo-lalo Singapore. Napakaliit ng Singapore. Halos kasing laki lang, halos ng Quezon City o ng Metro Manila, mga katambay. Grabe. Pero, napakarami po nilang trabaho doon at Pilipino pa ang nag-a-apply para lang makapunta ng Singapore, mga katambay. Samantalang sa atin, ang mga politiko, pagdating ng halalan, ubod ng gagaling. Talagang ibibigay ang the best, ibabango ng Pilipinas. Bibigyan ng maraming pagtugon sa kahirapan, sa trabaho, at sa pagkain, sa seguridad ng pagkain, mga tambay. Lahat ay pinapangako. Pero pag naupo na sila, ang nangyayari lang po, ang nakikita natin at ang na-expose po sa kanila ay puro korupsyon, mga katambay. Korupsyon. Korupsyon po ang lumalawak sa kanila, hindi po ang paglawak ng ekonomiya natin at pagtugon sa problema ng bansa. Nakakalungkot lang. Yung naging tradisyon ng ating bansa, talagang hanggang OFW na lang po tayo, mga katambay. OFW na lang ang mga Pilipino. Walang kapag-pag-asa ang ating Pilipinas pagdating sa pag-asenso at pagtugon o mag-produce ng maraming trabaho sa ating bansa. May pera naman po tayo. Meron tayong ginagamit pera taon-taon. Malalaki po ang numero ng budget natin. Kaya nga nakapagpapamigay pa tayo ng ayuda. Pero wala tayong maiproduce na maraming programa na trabaho para sa mga Pilipino. Na magkaroon ng trabaho para hindi umaasa sa ayuda. Di po ba, mga katambay? Bilyon-bilyon po ang pinopondo po ngayon ng gobyerno sa ayuda. Hindi po bababa. Sa loob ng isang taon lamang, hindi po bababa, di umano sa 500 billion po o pataas pa. Di po ba? Napakalalaking pera. Tapos yung mga natutuklasan pa ni BP Sara na unprogram na napakalalaking numero, billion. Pero hindi tayo makapagprograma ng katulad ng sinasabi ko ng maliit na bansa katulad ng Taiwan. Huwag na natin isama ang Japan at South Korea at China. Talagang hindi natin kakayanin yan. Dahil sila ay mga higante na pagdating sa ekonomiya, mga katambay, lalo ang China. Di ba? Kinukomparison na nga lang ni Kamano sa maliliit na bansa katulad ng Singapore at Taiwan. Yung Taiwan, hindi mo pa masasabing bansa dahil nga may problema pa sa China yan. Di ba? Kaya nga nakakalungkot. Yung pera na natutuklasan natin na bilyong-bilyong nagiging corruption daw po, sabi ng BP Sara. Tapos, yung ayuda na bilyong-bilyon na sana, maging tugon na sana sa pangmatagalang solusyon. Trabaho para mabawasan ang mga Pilipino nag-OFW, umaalis ng bansa, iniiwanan ng pamilya. Di ba? Ang napakasakit na iwanan mo ang pamilya mo, magtrabaho ka sa ibang bansa dahil walang trabahong magandang maibigay o walang ganong karaming trabaho ang binibigay ng ating pamahalaan sa kabila ng ang ating pera ay sila humahawak, mga katambay, ang ating pondo, ang ating mga taxes at pati taxes nga ng mayayaman, mga businesses. Di ba? Kahit nga po sinasabi pati taxes nagkakaproblema dahil nga po ang Pilipinas ay pag malakas ka raw po di umano sa mga namamahala nadodoktor pa ang taxes, mga katambay. Nangyari po yan. Ano lang po natin, nangyari po yan ng mga panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba? Pagdating sa taxes, natuklasan niya. Pagka malapit ka sa pamahalaan, talagang halos hindi ka na mag-tax. Dinodoktor, mga katambay. Nakakalungkot. Kaya po, mga katambay, ano po sa tingin nyo ang nangyayari po sa ating bansa ngayon? Tama po ba yung direksyon na tinatahak po ng speaker na nagpapaka-presidente po yata sa ating bansa? Siya na po ang tumatayong executive. Di po ba? Nagpapaka-executive na po yata ang speaker. Talagang sanay na. At talagang nagpapaka-presidente na. Di po ba? Di umano, mga katambay.
Okay po ba sa inyo mga katambay? Lalo yung mga kababayan natin ng mga taxpayer at mga OFW at yung mga mayayaman nating mga negosyante. Maganda po ba solusyon tinatahak ng Bagong Pilipinas? Ang programang walang kamatayang ayuda. Mga katambay, mga cash assistance at kasama ng mga bigas, mga rice assistance na binibigay po nila sa kabila ng tayong mga nagtatrabaho, tayong mga hindi nabibigyan na ayuda, tayo yung nagsasakripisyo na bumili ng mahal na bigas, mahal na bilihin, di ba? Tayo yung nagsasakripisyo. Samantalang yung taxes natin, nakikita natin kung paano po mawaldas na imbis na programa ibigay mo. Pangmatagalang solusyon. Kaya lang, hindi. Iba po kasi ngayon eh. Kaya nga tama yung sabi po nila slogan eh. Pagdating, iba na. Iba na ang Bagong Pilipinas. Iba na. Bago na nga eh. Kaya ito na yung bagong pagtugon po na nakikita po natin mga katambay. Nakakalungkot lang. Ay, nako. Ayuda pa more. 6 na taon kaya nilang gagawin ito mga katambay? 6 na taon. Puro pagmumukha po ng speaker ang makikita natin. Sa mga probinsya kaya na puro ayuda. At 6 na taon po tayo maglalagay ng isang damukan na bilyong-bilyong pondo para lang po sa ayuda. Ganun po kaya. Ito po yata talaga sinasabi yata nila, di ba, na ito po ang priority project nila. Ito po kaya yon yung talaga magiging legacy nila. Na legacy ng Pangulong Marcos. Kauna-una ang legacy niya ay ang pamimigay ng ayuda. Ganun po ba mga katambay? Nagtatanong lang po yung lingkod. Ay nako. Muli po mga katambay, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe. At siyempre po sa mga nagko-comment. Maraming salamat po. Sa muli po mga katambay, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.